Good day mga ka-sports natin dyan. Silver medalist Reinforced Conference 2024 na Carne Norte. Akari Chargers hindi nga nakapalag sa PLDT at inabot lang nga ang kanilang games sa 3-set. Nabokya nga ang nasabi nating silver medalist na kung saan alam rin natin na pinaghandaan nila ang All-Filipino Conference sapagkat nag-training pa nga sila noon sa Japan at madalas pa nga sila mag-update sa kanilang kaganapan sa kanilang training sa Japan at maraming araw silang natutunan. Pero mukhang hindi nga nila nai-apply sa laban nila kontra sa PLDT kung saan kitang-kita naman talaga natin na hirap ang kupunan ni Ivy Lacsina. Anong nangyari at bakit parang sobrang baba nga ng kanilang galawan sa laro sa loob ng court? Hindi talaga sila mananalo kapag ganoon ang kanilang galawan. Ano ang nangyari sa Akari Chargers? Mukha talagang tama ang sinasabi ng ibang mga komento ng netizen na di umano pagdating sa All-Filipino Conference ay mangungulelat na naman ang Akari. Mukhang nangyayari talaga ang sumpa. Grabe mga ka-sports natin dyan. Hindi talaga sila nakaporma sa PLDT. Mukhang binuhat lang talaga sila ng kanilang import ng nakaraan conference sa Reinforce kung kaya sila nagkaroon ng silver medal. At ngayon ay nagkaharap na ang PLDT at ang Akari. Yan ang pinakahihintay ng lahat. Kung talagang sino ba talaga ang totoong mas malakas sa dalawang team na ito. At napatunayan naman to ng PLDT na mas magaling nga sila kung ikukumpara natin sa Akari Chargers. Sino-sino ba ang inalat kung kaya natalo sila? Narito ang mga rason at dahilan. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Stars, I'm a fool for your love. Tunay na dahilan ng pagkatalo ng Akari Chargers ating pag-uusapan. Sino-sino ba ang mga players na nagkulang? Bakit na Carne Norte sila ng PLDT? Asang-asa pa naman ang mga fans ng Akari na magandang laban ang kanilang ipapakita kontra sa PLDT sapagkat gaya nga ng Reinforced Conference na palaban sila. Pero bakit nangyari ito na Carne Norte sila ng PLDT? Narito na ang mga dahilan. Unang dahilan, middle blocker, Camille Victoria and Fifi Sharma. Ang dalawang ito ay magaling na volleyball player at kilala rin pagdating sa larangan ng volleyball. Subalit, ang kanilang naging performance ng kalaban nila, ang PLDT, ay sobrang napakasama sapagkat hindi talaga sila umariba ng puntos. Bagkus, nakadalawang puntos lamang parehas ang dalawang middle blocker na ito, si Fifi na isa sa pinakamagaling na middle blocker ng kapanahunan niya sa De La Salle at nasa Alas Pilipinas siya, pero hindi nga siya nakahataw ng husto. Maging itong si Camille Victoria ay hindi rin masyado nagkaroon ng puntos. Kung kaya silang dalawa ay isa rin sa mga dahilan kung bakit natalo ang Akari dahil wala masyado nga silang naiambag na scores. Dumako pa tayo sa isa pa sa kanilang middle blocker din na kilala. Kung tutuusin, isa rin siya sa mga star player ng Akari pero hindi nga rin siya masyado nagkaroon ng puntos. Walang iba kundi si Ezra Madrigal. Si Madrigal ay isa nga sa mga pinaka-controversial na player ng Akari kung saan nga pinaghihinalaan na hindi raw siya naging honest nung nakaraan Reinforced Conference. Yun kasi ang tingin ng karamihan ng netizen, bagamat nilinaw naman ng pamunuan ng PVL na wala talagang net touch, kung kaya sana ay wag raw husgahan itong si Ezra Madrigal. Hindi nga rin siya nakahataw ng husto dahil nga babad na babad siya hanggang 3 set pero nagkaroon lang siya ng 4 na puntos. Isa rin siya sa mga naging dahilan kung bakit sila natalo dahil
wala nga rin siya masyadong ambag na scores. Speaking sa walang ambag na scores, narito pa si Ele Soyod. Si Soyod nga ay isa sa mga magaling rin na opposite hitter outside spiker ng Akari. Pero kapansin-pansin natin na sobrang dami niyang error at wala nga siyang naitala na scores kahit isang puntos. Grabe, medyo talaga inaalat ng gusto itong si Eli Soyo dahil kilala naman natin to na magaling rin siya na balibulista at nakakarami rin naman siya ng puntos, pero ng time na kalaban nila ang PLDT, mukhang wala talaga siyang gana maglaro at walang power at hindi nga siya nagkakaroon ng pagkakataon para magkaroon ng scores. Grabe, ngayon lang to nangyari sa karera ni Eli Soyo dahil alam naman natin na isa si Soyod sa mga magagaling talaga at di kalibre rin na mandalaro na balibulista, pero sadya talagang may time na inaabot rin ng kamalasan at nangyari ngayon sa kanya sa laban nga ng PLDT. Wala nga siyang naiambag kundi error. Kung may 1 point man siya, burado na yan dahil sobrang dami niya ngang error. Dumako pa tayo sa hindi masyado nakahataw. Walang iba kundi si Erica Raagas. Si Raagas ay isa sa mga palaban rin na outside spiker, subalit hindi rin siya masyado nakahataw at nagkaroon nga lang siya ng 5 puntos. Well, may mga time talaga na medyo binubuhat rin ni Erica Raagas ang Akari, pero ng time ng laban nila sa PLDT ay hindi rin nga siya masyado nagkaroon ng maraming scores, pero okay na rin to dahil nagkaroon siya ng 5 puntos. Speaking sa isa pa na hindi masyado nakaambag, walang iba kundi ang nag-iisang IB Barbie Laksina, kung saan si Laksina nga ay nagkaroon lamang ng 6 na puntos. Subalit ang kanyang error naman ay sobrang lala. Mas marami pa ang kanyang error seka nga sa naiambag niyang 6 na puntos. So ibig sabihin yung 6 points niyang yun ay buradong-burado yun dahil sa dami niyang error. Kitang-kita naman natin na huli na rin nakahataw itong si IB Laksina. Subalit inaasahan nga natin dahil matangkad si IB na balibulista, inaasahan sana natin na siya talaga ang makikipagpukpukan kontra nga sa PLDT, pero hindi ito nangyari dahil sobrang dami talagang nakumit na error nga ni Laksina, kung kaya masasabi natin na talagang kulang na kulang nga sa galing pa itong si IB. Siguro more practice pa dahil matangkad siya, baka maging superstar na rin siya someday, pero sa kasalukuyan ay malayong malayo pa talaga siya ikumpara kay Alyssa Valdez dahil ang mga fans nga ng ating IB Laksina ay madalas kang mag-post sa Philippine Volleyball at kinukumpara nga kay Alyssa Valdez. Sobrang layo talaga kaya wag na sanang ikumpara. Pero may angkin kagalingan naman talaga itong si IB Laksina, pero hindi niya pa siguro panahon. Dami niya pa kasing error. Less error pero talagang hahataw si IB at magaling naman siya kung walang error. Pero may error talaga kasi siya. At isa pa sa mga nagpatalo sa kanila, walang iba kundi si Camille Cal. Sa totoo naman talaga, magaling naman si Camille Cal, pero ng time ng kalaban nga nila ang PLDT ay hindi rin siya nagkaroon ng puntos. Kasi magaling rin to mag-serve, magaling rin to mag 1-2 play, pero hindi nga rin gumana ang kanyang 1-2 play at hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon maka-block at maka-score. At saka basang-basa ng PLDT ang mga set ni Camille Cal. Medyo hindi niya siguro masyado binago ang kanyang mga set dahil madalas ngang mablock ang mga spikers ng Akari at marami talaga silang error. Okay naman ang kanilang first set, pero pagdating sa second set at third set, doon talaga lumala ang kanilang laro at hindi maganda. At dahil yan sa mga set rin ni Camille Cal. Gayunpaman, meron silang Faith Nisperos na nag-iisa lamang na nagkaroon ng double digits. Nagkaroon nga siya ng 11 points. Grabe! Paano na lang kung wala itong si Faith Nisperos at ibinangkuna naman, di sino pa ba ang makaka-double digit? Diba? Madalas kasi noon na ibang kuna itong si Faith Nisperos. Buti na lang at binabad siya. At least nagkaroon siya
ng 11 points at siya nga ang bumuhat sa team ng Akari. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang mga dahilan kung bakit sila natalo. Ang kanilang mga middle blocker at spikers ay sobrang baba nga ng ipinuntos. At higit sa lahat, sobrang dami nilang error kaya sila natalo. Siguro kinakailangan pa nila ng more practice pa at biyahe uli sila sa Japan para mag-training para sa next conference ay mas lalo silang lumakas. Sa bagay, malayo pa naman ang kanilang mga tatakbuhin na games pagdating sa PBL kaya baka makahabol pa naman sila sa Final Four. Magaling naman ang Akari, sadyang medyo inaalat lang talaga sila. Sa tingin nyo, kayang-kaya pa ba nila manalo? Siyempre, kayang-kaya next lead ang kalaban nila next na game. Good luck na lang sa Akari. Yun ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.